Open na naman po ang Europe, grabe. Nag-hire pa din sila actively ng mga nurses from Philippines papunta dito sa Finland. So yung vlog ko po for today is about doon sa recruitment dito sa Finland. Yun nga, sa Finland and other parts in Europe. So open na naman po ang Europe, grabe. Parang continuous talaga silang nag-hire ng mga Filipinos, lalo mga nurses. And ito pong i-share ko sa inyo is hindi po ito paid. And gusto ko lang pong i-share kasi nung panahon na ako ay naghahanap ng trabaho abroad, hindi ko alam kung saan ako mag-a-apply, wala akong idea dun sa ina-applyan ko, and wala akong idea kung saan ba nakakahanap ng trabaho sa abroad, lalo dito sa Europe. So, ayun po yung i-share ko sa inyo today. I-share ko po sa inyo ngayon is yung agency ko nung umalis ako 8 years ago, papunta po dito sa Finland. So, nag-hire pa din sila actively ng mga nurses from Philippines papunta dito sa Finland. So yung agency po is yung EDI Staff Builders. So sila po yung agency ko noon, pati yung agency po ng ate ko, magto 2 years na po si ate ngayong parating na June. So ayan. So hindi lang po Finland ang inaano nila ngayon, parang nire-recruit na bansa. Open din ang Austria and Germany. So, kung pag-uusapan ano ba yung a-applyan nyo na bansa, ano ba yung okay dun sa tatlo. So, sa akin po, kung ako yung nurse, hindi ako mag-a-apply lang sa isang bansa. Apply ako talaga silang lahat. Alam niyo po yun. So, kasi hindi mo alam kung saan ba ang destiny mo eh. Kasi ako noong time ko, nag-apply ako sa UK. Actually, may employer nga ako nun sa London sa Addenbrooke. So, nung time na yun, wala pa naman akong IELTS. Tapos, nag-exam ako and hindi ko naman na-reach yung all 7. So, na-reach ko naman yung ano tawag doon? Yung average pa tawag nila doon. May term sila doon. Basta yung average, na-reach ko naman siya ng 7. Pero, may isang part doon, yung writing. Naka 6.5 ako. So, nakadalawang exam na ako and ang mahal ng exam, so hindi ko na siya itinuloy. So, tas nahanap ko itong Finland. So, ayun, dito pala yung destiny ko. So, ipo-post ko po sa inyo. Kung gusto niyo rin po i-open nyo sa Facebook, meron silang website. Yung page nila din sa Facebook, nasa almost 500,000 na yata yung yung followers. Hindi po ito paid nila. Gusto ko lang pong i-share kasi ayun, lalo ngayon may hirap na ang buhay, ang mahal na ng gastusin. So baka merong mga nagpa-plan mag-abroad. Alam ko tumatanggap din sila kahit ang tawag dito, ayun nga, 6 months pa lang experience, pwede ka na mag-apply sa kanila. So yung page ko nila is yung EDI Staff Builders. Ayan. So, hindi ko rin naman i-recommend sila kung hindi naging okay yung experience ko sa kanila and nung ate ko. So, ayun. So, ang inaano po nila ngayon is nagpo-post sila ng madalas. Parang continuously sila nagpo-post kung may hiring pa or wala na. So, nag-post sila today. So, naisip ko na i-share agad sa inyo para mahabol nyo yung application period nila. So, hindi ko alam kung hanggang kailan, pero, ayun, grab nyo na agad yung opportunity. So, EDI Staff Builders po, nasa Makati yung agency nila. So, nung time ko, hindi pa naman nagkaroon ng pandemic noon. So, yung yung language classes namin is doon mismo sa office na agency, pumapasok kami everyday. Pero nung nagkaroon ng pandemya, ate ko, online na. So, ayun po.
Ito yung ipapakita ko sa inyo yung ito yung mga ads po nila, ito yung mga pictures, ito yung qualifications and yung requirements. Ayan. So i-post nyo na lang po or screenshot nyo ah yung 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 infos dito sa video. So yung Austria po, hindi ko pa napupuntahan and currently nga po, ayun, dito ako sa Finland nakatira. And in Germany, naka-visit na po ako ng 2 beses sa Berlin and sa Dusseldorf. Nandun yung kaibigan ko, yung one of my best friends nung college. Ayan si Ange. Tapos, so ano ba yung impact, ano, kasi baka may mga nag-apply ng US, ng mga English-speaking country, ng UK, Australia, ganyan. So ano ba yung parang makaka-convince sa inyo para mag-apply ng dito sa Europe. So, ayun po, dito sa Finland, 7 years ba? 7 consecutive years na dineclare siya as happiest country. So, pag tinanong yung mga locals and even yung mga foreigners na nakatira dito, medyo confused kung bakit happiest country siya. Kasi hindi, siguro kung nakatira ka dito, hindi mo masasabi kung bakit ba siya happiest country talaga. Hindi naman sila yung sobrang jolly talaga ng mga tao. And kahit ikaw na foreigner na nakatira dito, hindi mo na masasabi na talagang happy ka everyday. Siguro nga yung mga benefits ng social securities, yung mga ganyan. Pero ngayon, ang dami ng changes. So, yung ranking ng passport, baka iniisip nyo kung, ito kasi naka-ano rin sa akin to, parang naka-impact na ang lakas pala ng passport ng mga European countries. So, according po sa 2024 ranking ng strongest passports, nasa ranking po ng number 1 is Germany. Ibig sabihin po, pwede kayong mag-visit up to 194 countries without visa. And merong mga countries na nagre-require ng visa pero ina-approve na on the spot, parang ganon. Tapos, Finland po is nasa second pong ranking niya, up to 193 countries po without visa. And pang third, nasa third ang ranking, Austria naman. So, up to 192 countries ang pwedeng i-visit without visa. So, ayun, kung makakatulong. So sa Finland naman po, Finnish language ang usapan dito pero syempre parang Pilipinas din kapag napunta ka ng ibang city, ng ibang ayun nga, probinsya, meron silang mga words na naiiba, merong ayun nga, may iba silang dialect. Pero meron silang mga common na Finnish yung mga words pero nagkakaintindihan naman ganyan. Tapos lalo dito sa Helsinki, iba ang slang dito sa sa city. And sa Germany, ayun, German language. And sa Austria, trinay ko i-search kung ano ba talagang official language ng Austria, eh. German language ang sinasabi nila, pero merong silang mga different words pa din na ginagamit. Pang iba yung pagka-German sa Austria na ginagamit. So, ayun. Hindi ko rin po masabi kung gaano kahirap yung German language kung i-compare sa tatlo, kung alin sa kanilang tatlong bansa yung mahihirap na pag-aralan. Pero, kasi hindi ko naman nakaral pa ang German language, pero parang Finnish din sila na ang haba ng words. Kahit mga simple na ballpen lang yata, parang grabe yung haba ng salita. And sa Finnish din, yung mga numbers, ang haba sabihin. So, ayun. Grab your opportunity and meron pang isang na agency, yun nga po yung Tapmake, isa siya sa sikat na nagre-recruit actively ng mga nurses and caregivers papunta po ng Finland. And currently din, active din sila nag-hire from Africa. So, ayan. Ito lang po ay quick vlog para lang po ma-post ko kagad kasi nakita ko yung ano nila eh, yung page niya na nag-harvard din sila. So parang sa akin, i-post ko na para makita nyo na agad na yung opening. Ayan. So short lang po itong video na to.
Ayan, magpapaalam na po ako. Short lang po ito, parang short advertisement lang talaga. So, yung pinaplan ko po na next na i-share sa inyo is yung routine and sistema naman sa hospital, sa government hospital, kung saan po ako nagtatrabaho. And ayun, please don't forget to subscribe. Mag-subscribe lang po kayo, please. Thank you. And like and share. Ayan. Thank you so much, guys, and see you again. Thank you.